Welcome sa Deep Dive. Isang experiment ko para magkaparang summary ng mga topic na gusto ko ng mas malalim na kaalaman. Ito ang Tagalog version. Mas maikli sa English version pero baka mas ma-appreciate ng iba. For this episode, we talk about what C.S. Lewis thought about aliens. Our sources are Till We Have Faces, A Myth Retold by C.S. Lewis, What C.S. Lewis Thought About Aliens from the website 1517.org. C.S. Lewis warned us about close encounters of the evangelical kind from Christianity Today, our website. Kumusta ka? Siguro narinig mo yung balita kamakailan, may pamilya daw sa Las Vegas tumawag ng 911? Oo, yung may nakita daw sa bakuran nila. Yun nga, ang sabi pa nila, they're not human. Grabe, 8 talampakan daw tapos malalaki yung mata. Nakakatakot pakinggan, ano? Oo, at kahit wala namang nakitang alien yung mga pulis, parang sumakto pa to sa mga balita na yung Pentagon at NASA, sineseryoso na doon nila yung pag-aaral sa mga UAP. Unidentified Anomalous Phenomena. Oo, lumalakas nga yung usapan tungkol dyan. Tapos may whistleblower pa nga raw na nagsasabi na may tinatagong, ano nga yun? Craft of unknown origin ang gobyerno ng US. Nakakaintriga, di ba? Talaga? Ang daming katanungan na binubuksan yan. Kaya ito yung malaking tanong para sa atin ngayon. Kung totoo ngang may iba pa bukod sa atin dito sa universe, paano kaya natin sila haharapin? Yan ang magandang pag-usapan. Para mahimay natin yan, gagamitin natin yung ilang sulatin ni C.S. Lewis na dala mo. Meron kang isang artikulo niya tungkol sa aliens, tsaka ilang bahagi ng nobela niyan, Till We Have Faces. Tama. Ang gusto nating silipin dito yung babala ni Lewis na baka hindi yung alien yung dapat nating katakutan, kundi kung ano yung tayo mismo ang pwedeng gawin sa kanila. Baliktad bala yung tingin niya. Interesting. Oo. Titingnan natin paano kumukonekta yung mga ideya niya sa alien sa pagsusuri niya sa, alam mo yun, kalikasan ng tao pagkaharap ang misteryo. Kahit galing pa yan sa ibang mundo o yung tinuturing nating sagrado. Okay, sige. Simulan natin dun sa mas direkta niyang sinabi sa artikulo. Malinaw yung kaba niya eh. Yung sinabi niyang, we know what our race does to strangers. Oo, napaka-potent nung linyang yon. Parang sinasabi niya, may history tayo bilang tao na hindi maganda yung trato natin sa mga iba o hindi natin kilala. At ugat daw yon sa pagiging fallen natin. Tama. At itong fallen nature na to, yung ideya niyang likas sa atin yung kahinaan, pagkamakasarili, yung tendency na gumawa ng mali, hindi lang niya yan basta sinabi. Ginalugad niya yan ng malalim sa nobela niyang Till We Have Faces. Dito napapasok yung nobela. Ano bang kwento nun? Yung bida, si Orwell. Oo, si Orwell. Naharap siya sa isang matinding sitwasyon. Yung kapatid niya kasi, si Psyche, sobrang ganda nito halos sinasamba na ng mga tao. Kailangan daw ialay sa isang Diyos sa bundok. Isang Diyos na hindi nila nakikita. Teka, ialay? Parang ang bigat naman nun para kay Orwell. Ano nangyari kay Psyche? Okay lang ba siya? Well, ayon kay Psyche, oo, masaya daw siya. May asawa daw siyang nagmamahal sa kanya pero dumadalaw lang pag madilim na at bawal daw niyang makita yung muka. Nako, parang ang hirap paniwalaan nun, lalo na kung kapatid mo. Eksakto. Si Orwell puno siya ng pagdududa. Tapos may selos pa, possessiveness, at na-impluensyahan pa siya nung Griego niyang guro, si Fox, na napaka-rational mag-isip. Hindi niya matanggap yung hindi niya nakikita, hindi niya kontrolado. So yung sarili niyang agam-agam at insecurities, yun yung nagtulak sa kanya. Hindi yung pag-aalala lang. Mukhang mas malalim pa doon. Kasi yung takot niya at yung kawalan niya ng tiwala sa hindi niya maunawaan, yun mismo yung nag-udyok sa kanya na pilitin si Psyche na suwayin yung utos ng Diyos. Tingnan daw yung muha. Ay, delikado yun. Anong nangyari? Nagdulot nga ng kapahamakan kay Psyche. Nasira yung kaligayahan niya. Dito mo makikita yung sinasabi ni Lewis. Parang parallel sa tanong sa aliens, di ba? Oo nga,
Baka yung takot natin sa hindi kilala, yun yung maging dahilan para tayo yung unang gumawa ng masama. Yun mismo, si Orwell ang naging example nung babala. Yung sarili nating takot, inggit, pagiging makasarili. Yun yung pwedeng maging pinakapanganib kapag kaharap natin yung alien o kahit pa yung sagrado. Nabanggit mo rin sa notes mo yung ungit sa nobela. Ano naman yun? Parang mahalaga rin daw? Oo, si Ungit. Isa siyang maitim na bato sa lugar nila, walang muha, pero sinasamba. Pero ang mas malalim na silbi niya sa kwento, parang salamin siya eh. Salamin. Saan? Salamin sa kung ano yung nasa loob mismo ni Orwell. Yung kadiliman niya, yung kasakiman niya, yung pagtanggi niyang harapin yung totoo niyang motibo. Parang sinasabi ni Lewis, bago natin makita o maharap ng maayos yung iba, alien man yan o banal, kailangan daw muna nating magkaroon ng mukha. Magkaroon ng mukha? Paano yun? Harapin natin yung sarili nating ungit, yung mga kasalanan natin, yung mga pagkukulang, yung mga anino sa loob natin. Kailangan muna nating kilalanin yun. So yung pagharap pala sa labas, sa alien o sa kung anumang iba, nagsisimula talaga sa pagharap sa loob, ang lalim pala nun. Ganun na nga. Kaya ang tanong na iniiwan nito para sa'yo na nakikinig, paano ka ba personal na nagre-react sa mga bagay, ideya, o kahit panilalang na sobrang iba sa'yo, yung hindi mo agad mag-gets? Mahirap na tanong yan. Oo. At ang paalala ni Lewis, pareho sa artikulo at sa nobela, kailangan ng pagpapakumbaba. At higit sa lahat, tapat na pagsusuri muna sa sarili. Bago tayo mag-alala sa kung banong gagawin nila sa atin, tanungin muna natin, ano ba ang kaya nating gawin sa kanila? So, summarizing, ano ba talaga ang takeaway natin dito para sa'yo? Malinaw na paulit-ulit yung babala ni C.S. Lewis, ano? Oo, malinaw na malinaw. Na yung tunay na panganib, kung sakaling magkaroon man ng contact sa iba at taga-ibang planeta man sila o hindi, baka hindi manggaling sa kanila. Baka nasa loob mismo ng puso't isip natin. Yung kasaysayan nga natin sa pagtrato sa strangers, sabi mo nga, hindi maganda. Hindi talaga. At yun yung hamon na iniiwan sa atin. Isang malalim na tanong para sa pagninilay mo na galing mismo sa mga ideya ni Lewis. Ano yun? Kung sakaling ang dumating yung araw na makaharap natin ang mga nilalang mula sa ibang daigdig, gaano ka ba kahanda para iharap mo na yung sarili mong ungit? Yung mga animo, yung takot, yung mga hindi magandang motibo sa loob-loob mo, bago mo sila mismong harapin.